Ngayon ay nasa malaking pagbabago ang mundo ng global banking. Sa loob ng maraming dekada, ang mga transaction ay dumadaan pa rin sa mabagal na batch-based system. Pero sa panahon ng digital economy, kung saan lahat ay mabilis, malinaw na kailangan na ng mga bangko ng solusyon tulad ni XRP na kayang magbigay ng instant at transparent na settlement sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang pinag-usapan sa SWIFT CBOS 2025? Sabi po rito ay at SWIFT CBOS 2025 conference, this long standard tension was placed under a microscope. In a video clip shared on X by Smoke, Sealant analyst Alan K. Grealish explained how blockchain-based assets like XRP and Stellar Lumens or XLM are becoming central to the flywheel adoption of next-generation payment systems. Ngayon, sa ginanap po na SWIFT CBOS 2025 conference, inilantad ng mga eksperto ang problema sa lumang sistema ng bangko. Ibinahagi po ni Alan K. Grealish mula po sa Sealant kung paano nagiging sentro ng bagong henerasyon ng payment systems ang mga digital asset tulad ni na XRP at XLM. Ayon sa kanya, ang blockchain ang nagiging flywheel o persang nagtutulak sa tuloy-tuloy na pag-adapt ng mas mabilis at mas modernong transaction. Ang market impact po dito ay ang pagkilos po ng CBOS ay mahalagang indikasyon na mas pinapansin na ng mga bangko si XRP at XLM na maaari pong magdulot ng long-term price boost para sa parehong asset. Ano naman po ang problema sa lumang sistema ng pagbabayad or old payment system ng mga bangko? Sabi po rito ay Grealish began by describing a fundamental problem that plagues global finance today. If the front office is automated, there's low latency, then you switch gears. Banks operate still typically in terms of batch processing, store, and forward. Paliwanag po natin, ipinunto po ni Grealish na ang malaking problema ng mga bangko ngayon ay ang sobrang bagal ng proseso. Kahit automated na ang harapang sistema, marami pa rin sa kanila ang gumagamit ng lumang batch processing kung saan pinoproseso pa rin ang mga bayad ng sabay-sabay sa isang tiyak na oras sa halip na real time. Ito po ang dahilan kung bakit maraming transaction ang natatagalan bago makumpleto. Ang market impact po nito ay habang tumataas ang demand sa instant transfers, mas lumalakas ang pangangailangan sa mga solusyon tulad ni XRP at XLM na kayang magbigay ng real-time settlement. Ano naman ang ibig sabihin ng unsustainable divide sa financial systems? Sabi po rito ay she noted that payment messaging, clearing, and settlement are often decoupled, adding that the result is a process that can take days. This separation between instant digital commerce and delayed financial settlement, she said, is an unsustainable dichotomy. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po kay Grealish, magkaiba ang takbo ng digital commerce at ng settlement ng mga bangko. Habang instant ang bayaran sa e-commerce, ang settlement ng pera ay umaabot pa ng ilang araw. Ito raw ay unsustainable. Ibig sabihin, hindi na ito angkop sa bilis ng modern economy. Kailangang magbago ang sistema para makasabay sa digital na galaw ng mundo. Ang market impact po dito ay ang pagkakaroon ng solusyon dito gamit po ang blockchain ay maaaring magpataas sa reputasyon ng XRP bilang pinaka-epektibong bridge asset para sa mga bangko. Paano naman po ginagamit ng mga bangko ang blockchain para mapabilis ang sistema? Sabi rito, to bridge this gap, Grealish explained
that a growing number of financial institutions and consortia are now harnessing blockchain, smart contracts, and digital assets to align the performance of banking payment systems with the instant capabilities of the digital economy. Para matugunan daw ang agwat na ito, marami ng bangko ang gumagamit ng blockchain at smart contracts. Gamit ang mga ito, napapabilis at napapantay nila ang kanilang operasyon sa bilis ng digital economy. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos ang daloy ng pera sa bawat bansa at nababawasan po ang delay na dati normal sa traditional na sistema. Sa market impact, ang paggamit po ng blockchain sa mga bangko ay direktang nagbubukas ng mas malaking adoption kay XRP at XLM dahil sila ang unang may technologying pang cross-border payments. Ano naman ang ibig sabihin ng flywheel of blockchain adoption? Ayan, sabi rito, Grealish used an industrial metaphor to describe the accelerating momentum behind blockchain. Think of the old industrial flywheels. Once they start turning, there's momentum. It's hard to stop them. Paliwanag po natin. Ipinakita po ni Grealish ang ideya ng flywheel bilang simbolo ng blockchain adoption. Kapag nagsimula na raw itong umikot, mahirap na itong pigilan. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang paglipat ng mga institution sa blockchain dahil nakita na nila ang potensyal nito. Tulad ng industrial wheel, bawat bagong user ay nagpapabilis pa sa buong ecosystem. Ang market impact po nito ay ang momentum na ito ay nagpapakita na ang mass adoption ng blockchain ay hindi na mapipigilan at malaking beneficiary po ito. Ang may malaking beneficiary po dito ay walang iba kundi sina XRP at XLM. Ngayon ay nasaan na ang blockchain adoption ngayon? Sabi rito ay according to her, the adoption of blockchain and digital assets has already reached the stage of feasibility and is now moving into economic viability. She said, we're seeing these use cases get into the bottom of the first turn, economic viability. Ayon po kay Grealish, tapos na ang panahon ng eksperimento sa blockchain. Ngayon ay papunta na ito sa yugto ng economic viability kung saan napapatunayan na nitong kumikita at kapaki-pakinabang ang paggamit nito sa tunay na operasyon ng mga bangko. Ang market impact po nito ay kapag mas maraming institution ang kumikita sa paggamit ng blockchain, mas lalakas ang demand sa mga coin na may tunay na utility tulad ni na XRP at XLM. Anong mga sektor naman ang gumagamit na ng blockchain? Sabi rito at CBOS, this shift was reflected in several key developments: interbank payments, delivery versus payment or DVP models, cross-border transactions, and even remittance systems are being re-engineered using distributed ledger technology. Ipinakita rin po sa CBOS kung paanong ginagamit na ang blockchain sa interbank payments, remittance system, at saka cross-border transactions. Ang dating matagal na proseso ay nababawasan na ngayon sa ilang segundo lamang. Ginagamit ng mga institution ang distributed ledger technology para gawing mas mabilis at transparent ang paggalaw ng pera sa iba't ibang bansa. Ang market impact po nito ay ang paggamit po ng DLT sa banking sector ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investor na mas magiging malawak ang paggamit kay XRP at XLM sa hinaharap. Bakit naman po mahalaga sina XRP at XLM sa bagong sistemang ito? Sabi po rito tungkol dyan ay in one of the most striking parts of her speech, Grealish highlighted the specific digital assets playing an active role in this transformation. We're seeing cryptocurrencies like XRP, Stellar Lumens, stablecoins, and USDC playing an important role
in getting that will to deliver the Internet of Value. Paliwanag po natin yan. Binanggit po ni Grealish na sina XRP, XLM, stablecoins at saka USDC ay mga pangunahing digital asset na nagtutulak sa pagbuo ng tinatawag na Internet of Value. Ibig pong sabihin, sila ang nagbibigay daan para maging mas mabilis, mura at transparent ang pagpapadala ng halaga sa buong mundo. Ang market impact po nito ay sa pag-angat ng Internet of Value, mas tumitibay ang posisyon ng XRP bilang pangunahing bridge currency sa global finance. Sunod na tanong ay paano naman po nagiging legit na asset class ang mga cryptocurrencies? Sabi po rito ay Grealish also addressed the growing institutional acceptance, noting that cryptocurrencies are gaining legitimacy as a new asset class. Yan. Ipinahayag po ni Grealish na tinatanggap na ng maraming institution ang crypto bilang isang bagong asset class. Hindi na ito tinitingnan bilang simpleng speculative investment, kundi bilang functional tool na may tunay na gamit sa ekonomiya. Sa market impact, ang institutional legitimacy na ito ay pwede pong magpataas ng presyo ni XRP at XLM dahil po sa pagtaas ng tiwala ng mga investors. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang mangyayari kapag pumasok na ang CBDCs? Ang sabi po rito tungkol dyan ay with central bank digital currencies or CBDCs now entering the conversation, she believes mainstream adoption is set to accelerate. The introduction of central bank digital currencies will accelerate mainstreaming with digital assets. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po kay Grealish, mas bibilis pa raw ang pag-adopt ng digital assets sa sandaling pumasok na ang mga CBDCs. Kapag nag-integrate ang mga ito sa blockchain, magiging mas seamless ang global financial transactions at dito po papasok sina XRP at XLM bilang tulay sa pagitan ng fiat at digital assets. Sa market impact, kapag naipatupad po ang CBDCs, asahan natin na tataas po ang demand sa interoperability solutions ni XRP at XLM. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang CBOS 2025 ay nagpatunay na ang digital asset revolution ay hindi na lang teorya kundi realidad. Sa unti-unting paglipat ng mga bangko sa blockchain, sina XRP at XLM ay hindi na lang simpleng altcoins. Sila ay itinuturing na pundasyon ng bagong global payment infrastructure. Bilang mga traders at investors ay nasa panahon na po tayo ng malaking pagbabago. Habang ang iba ay natatakot po sa volatility, tayo ay may pagkakataong mauna sa bagong yugto ng Internet of Value. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, malaki ang posibilidad na maging bahagi po sina XRP at XLM ng susunod na yugto ng global system ng pera. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.